Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ave Maria, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng Santo Niño. Alam niyo, marami sa mga kapatid natin sa ibang relihiyon ang medyo naguguluhan na ang kanilang kaisipan. Bakit kanyo? Abay, nung Desyembre, pinagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Pagtapos, pagdating ng January 9, abay, pinagdiwang naman natin ang kapistahan ng Nazareno. At ngayon ay pinagdiriwang naman natin ang kapistahan ng Santo Niño. So naguguluhan sila, bakit nga naman daw si Jesus, kasi silang pa lang nung Disyembre, pagdating daw ng January, abay naghihirap na agad, Nazareno na. Tapos makalipas na naman ng ilang araw, balik na naman sa pagiging bata. Kasi kapistahan naman ng Santo Niño. Abay, talagang malilito nga sila at maguguluhan kasi hindi nila nauunawaan ang ating pananampalataya. Alam niyo, ang mga rebulto, ang mga larawan, imahe ng ating Panginoon, ng mga santo at santa, ito po ay modelo. Sila ay pahalintularan, simbolo ng pag-ibig at awa ng Diyos. Walang pinag-iwan yan doon sa mga manikin po. Kapag tayo ay pupunta ng mall, papasok tayo sa bilihan ng mga damit, makikita natin hindi mawawala parati. May manikin sila. Ano ang dahilan kung bakit sila naglalagay ng manikin? Para makita mo, magkaroon ka ng idea kung ano magiging itsura mo kapag suot-suot mo yung damit na iyon, na suot nung manikin. Ganon din po yung mga imahe na ito. Na every time tayo ay nananalangin, tayo ay inaanyayahan na maging katulad nila. Na makita natin sa ating sarili, ito yung kasuotan mo kapag sinuot mo yung damit nila. Hindi yung literal na damit, yung kanilang pagsasabuhay ng paglilingkod sa Panginoon, ng kanilang pananampalataya sa Diyos. So kapag nanalangin ka sa mahal na Birheng Maria, napakahalaga na makuha din natin yung ugali ni Maria na mapagkumbaba, nagtitiwala sa pag-ibig at awa ng Diyos. Pag mananalangin ka naman kay Santo Padre Pio, abay dapat sinasabuhay mo rin yung paglilingkod na ginawa ni Padre Pio at yung pagyakap niya sa mga pagsubok at paghihirap na kanyang dinanas. Nang walang reklamo, niyakap niya ng buong buo na may pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, kapag tayo naman ay nananalangin sa Santo Niño,
inaanyayahan tayo ng imahe ni Santo Niño na balikan ang mensahe ng ating ebanghelyo. Ano yung mensahe ng ating ebanghelyo? Tayo ay magkaroon ng pusong katulad ng isang bata, maging katulad ng isang bata. Hindi isip bata ho, maging katulad ng isang bata. Ano ba yung mga katangian ng bata? Ang katangian po ng bata, number 1, tignan ninyo, kapag hinagis siya ng kanyang magulang, tawa ng tawa yung bata. Hindi naiisip ng bata na delikado yun. Paano pag hindi siya nasalo ng kanyang magulang? Paano pag bumaksak siya? Masasaktan siya. Pero walang ganyang kaisipan ang isang bata. Nagtitiwala siya ng lubos sa kanyang magulang na kapag hinagis siya, ibig sabihin nun sasaluhin siya at iingatan nito. And sometimes, mahalagang ganun din dapat ang ating pananampalataya. Hindi pala sometimes, dapat makaparati. Na kapag nararamdaman natin makapaminsan, nawaring tayo ay hinahagis ng Diyos. Bakit hinahagis? May mga pagsubok kang dumarating, pakiramdam mo parang hindi mo nararamdaman yung kamay ng Diyos na nakahawak sa iyo. Pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos dahil sa mga pagsubok na iyong pinagdaraanan, sa iyong mga sakit, problema, pinansyal, emosyonal, espiritual. Napakahirap. Pero katulad ng isang bata, mahalagang mayroon dapat tayong pananampalataya na dahil tayo ay inihagis, iisa lamang ang gagawin ng Diyos. Either sasaluhin ka niya o tuturuan kanyang lumipad. Ganon ang ugali ng isang bata. Ang isang bata, inaanyayahan tayo palagi na maging mapagkumbaba. Tignan niyo ang isang bata. Pagalitan mo ngayon, mamaya, nandyan na naman sa tabi mo. Magtatampo lang yung saglit. After nun, lalapit ulit siya sa'yo, yayakap, hihingi ng sorry. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Tayo ngayon, dahil malaki na tayo, nawala na sa atin yung puso ng isang bata. Nawala na sa atin yung puso ng isang batang nagtitiwala, mapagkumbaba, na patuloy na naniniwalang siya ay mahal ng kanyang magulang, na siya'y mahal ng Diyos. Ngayon kasi sa sarili na natin tayo naniniwala, hindi na sa Panginoon. Kaya yun yung nakalulungkot. Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo at ng kapistahan ni Santo Niño. Kasi ibinabalik niya tayo dun sa damdamin na dapat ay manatili sa atin para tayo ay pagharian ng Diyos. Ang magkaroon ng pusong katulad ng isang bata. Ang katuwiran ng iba, babaguhin ko ba ang sarili ko para sa kanila? Ako na ito. Hindi ko dapat baguhin ang sarili ko para sa kanila. Maling pananaw po iyon. Imagine kung gano'n ang ugali ng mga bata, abay pasaway siguro ang daming problema ng ating mundo. Ang bata nga pag pinagalitan mo, after nun marirealize niyang mali siya, of course may kipagtalo sa umpisa, magdaramdam, pero after nun babalik siya sa iyo, hihingi siya ng sorry mauunawaan niyang may pagkakamali siya tayo ngayong pag matanda na hindi na natin kayang ibaba yung ating pride. Katuwiran natin, ugali ko to, hindi ko babaguhin para sa iyo. Yung po yung kalimitang salita ng mga taong isinara na ang kanilang sarili sa pagbabago. Inisip nila, ako na ito, hindi ko nababaguhin ang sarili ko. Nawa ngayong kapistahan po ng Santo Niño ay balikan natin yung puso ng isang bata
Balikan natin yung pananampalataya ng isang bata. Balikan natin yung imbitasyon ng Diyos na pagharian tayo ng kanyang pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakila at mapagmahal na Diyos, Ama, pinasasalamatan ka namin sa napakagandang mensahe ng kapistahang ito ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming mahal na Santo Niño. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagkumbaba, pusong mapagpatawad, hindi nagtatanim ng sama ng loob, galit at hinanakit. Naway marinig namin ang iyong paanyaya na magkaroon kami ng pusong katulad ng isang bata. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at dalangin ko sa ating Panginoon na patuloy niya tayong pagpalain at ingatan, gabayan ng mahal na Birheng Maria at tulungan ng panalangin ni Santo Padre Pio. God bless po sa ating lahat.